So tuloy lang natin yung discussion natin sa topic na hydrostatic force, no? So another phase na naman to ng mga problem regarding sa hydrostatic force on plane surface. At dito ko na ipapakita sa inyo kung bakit mas convenient gamitin yung PCGA compared sa gamma h bar A sa pagkuha ng value ng hydrostatic force. At sinasabi ko naman na sa inyo to, di ba? Simula pa lang ng derivation o concepts pa lang yung tinuturo ko sa inyo, binabanggit ko na masanay na kayong gamitin yung PCGA sa pag-solve ng hydrostatic force. So, dito nyo malalaman kung bakit. So, PCGA, pagkasanayan ninyo, pero at the same time, wag nyo din syempre kalimutan yung gamma h bar A, okay? Tsaka dagdag ko na lang din, huhulihin na natin dito kung ano yung mga posible nyong maging mali sa ganitong klase ng problem. Pero anyway, ito yung kwento ng problem. So, binigyan tayo ng illustration, given niya na, isipin nyo na lang kunwari na container na lang yan para rekta na kagad tayo. So sa lower right part daw ng parang container natin, nandun yung gate na may dimension na 2 by 4 meters. Eto, yung color orange. Ayan daw yung gate natin. So side view yan ng gate natin bali thickness lang nakikita ninyo. Pero ang dimension nga daw niyan is 2 by 4 meters. Tapos, meron daw tayong iba't ibang klase ng liquid na nakapatong sa gate natin. So, sa unang layer ng liquid na nakapatong sa gate natin is glycerin daw na may specific gravity na 1.26. Tapos, sa second layer naman daw na liquid na nakapatong sa gate natin ay tubig. So, yung glycerin nakapatong sa gate tapos yung water nakapatong sa glycerin. Tapos, sa taas naman ng water natin, may nakapatong na naman daw dyan na ibang klase na naman ng liquid. At oil naman daw yan. So, since kung mapapansin ninyo, naka-enclose yung parang container natin, so, ibig sabihin, sarado. At, kita nyo naman na walang drawing na inverted triangle, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya exposed sa atmosphere. At dahil doon, ang ibig sabihin yan, meron tayong pressure sa bandang taas ng container natin na equal naman daw sa 32 kilopascals. At yung air, or 32 kPa na yan, given din yan sa problem natin, okay? At syempre, since 2 by 4 meters yung given na dimension ng gate natin sa problem, matik, rectangle lang yung shape niyan, matik. At since rectangle nga lang yan, yung center of gravity niyan, nasa gitnang-gitna lang ng gate natin. So, eto yung CG. At binigay din sa atin yung height or dimension ng bawat liquid natin sa problem. So, 3 meters, 1.5 meters, tsaka 1 meter. Tapos, ang inclination naman daw ng gate natin with respect sa horizontal is equal naman daw yan sa 60 degrees. So, clarify lang natin kapag tinignan mo yun sa taas, ganito yung tsura ng gate natin. So, 4 meters daw yung height, tapos 2 meters naman daw yung width. So, binigay din yan sa atin sa problem kung anong orientation o ano dyan dapat yung 4 meters at 2 meters, binigay din yan sa problem. Kasi kapag hindi yan binigay sa atin at iba yung orientation na drawing natin, possible, syempre, na iba din yung makukuha nating sagot. So, kung ano yung 4 meters at 2 meters, given din yan sa problem, okay? Tapos, eto naman yung mga hinahanap sa atin sa problem. So, ano daw ang H-bar? Hydrostatic force, tsaka location ng force from the bottom of the gate natin. So, baka lang malito kayo baka sabihin niyo na hindi clear yung tanong sa problem. Na hindi sinabi kung saang layer hinahanap yung H-bar at saang layer hinahanap yung hydrostatic force. Kasi may mga cases din na ganitong multiple layer yung liquid. Ngayon, kapag nakakita kayong may multiple layer ng liquid tapos may gate ka, matik, ang reference mo dyan palagi is yung gate kapag walang in-specify sa problem. So, kumbaga, hinahanap yung H-bar at yung hydrostatic force sa gate natin. Tsaka kung babasahin mo naman yung problem, nakasulat naman dyan malinaw na malinaw. Eto, okay? Clear yun So, pass board exam to pero, grabe naman tong number 1, basic na basic. Ang lala, diba? Parang pang preschool lang yung tanungan, add-add lang tayo. Ano ba yung H-bar, diba? Hindi ba't vertical projection lang yan ng gate natin simula center of gravity hanggang liquid surface? So, kung ganun pala, di, eto lang yan. Binigay na agad sa atin sa illustration pa lang. Ang lala, diba? Bonus round yung number 1. So, solve na natin. So, H-bar is equal to 3 plus 1.5 plus 1 meter. So, kapag sinimplify mo yan, ang H-bar natin is equal lang sa 5.5 meters.
So tingin sa choices, ang sagot ay B. So 'di ba? Basic na basic at syempre yan ay mali. So huli na natin yung mga possible yung maging mali kapag ganito yung type ng problem, okay? So mali yan. Bakit mali? Kasi kung titignan ninyo, meron tayong pressure sa taas. So yung pressure na yan, syempre hindi naman yun ibibigay sa atin kung hindi din natin gagamitin. Hindi naman palumuti yan, di ba? So ang kailangan natin gawin, i-convert muna natin yan into liquid. Paano ba mag-convert from air papuntang tubig? So, easy peasy lang yan. Siyempre, ano ba formula ng pressure natin sa hydraulics? Hindi ba't ang pressure is equal lang sa gamma times H? So, meron tayong pressure na 32 kPa, salpak na natin. Tapos, ano ulit unit weight ng water? 9.81, salpak na din natin. So, isa na lang yung ano natin, yung H. So, kapag sinimplify natin yan, ang value ng H na makukuha natin is equal lang sa 3.262 meters. So, ano ibig sabihin ng H na yan na nasolve natin? So, ang H na yan, ang ibig sabihin lang yan, ano yung magiging height ng air pressure na given sa atin na 32 kPa kapag naging tubig siya, or kumbaga, anong equivalent height niya kapag naging liquid na siya. So, yung 32 kPa pala na yan, kapag naging tubig, 3.262 meters pala yung height niya. So, since na-solve naman na natin yung height niya kapag naging tubig siya, no? Salpak na din natin yan sa illustration natin. So, ano ulit yung H-bar? Gaya lang ng previous problems natin, vertical projection lang yan ng gate natin simula center of gravity hanggang pinakatuktok ng liquid natin. So, eto yan. So, kung ganun pala, ang pinag-add lang natin kanina is eto, na dapat pala etong buong to, kasama yung air pressure kapag naging tubig siya. So, lagay na din natin siya sa equation. So, kanina, 3 plus 1.5 plus 1 lang linagay natin, dapat pala plus 3.262 meters pa tayo. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot natin para sa H-bar ay 8.762 meters. At tingin sa choices, ang sagot ay C. At syempre, yan ay mali. So, mali pa din yan. Bakit? So, dito ko nasasabihin sa inyo yung tamang way sa pag-solve ng H-bar or even hydrostatic force sa ganitong klase ng problem. So, kapag nakakita kayo ng ganitong problem na may multiple layers ng liquid, hindi pwedeng magkakaiba yung liquid natin kasi hindi ka magiging consistent dyan. So, kailangan iisa lang yung liquid na nasa container natin. So, sa madaling salita, kailangan yung nakikita nyong glycerin, water, at oil na yan ay iisang liquid lang. So, kung yung kanina, yung air pressure, kinonvert natin into water, dapat pala lahat yung liquid na yan, iisa. Kung tubig, tubig. Kung oil, oil. At kung glycerin, glycerin lang. Kaso ang tanong, anong liquid dapat? Dapat ba oil lahat yan? Dapat ba water lahat yan? O dapat ba glycerin lahat yan? So dito pa lang sasabihin ko na hindi ka pwedeng basta-basta mamili na lang kung ano lang yung trip mong liquid na, oh, trip ko oil, gagawin ko na lang lahat yung oil para astig. O kaya naman, ay, water na lang, mas trip ko yung water para mas astig. So, hindi pwede yung ganyan, okay? So, ano dapat yung tamang gawin at saang liquid ba tayo dapat dedepende? So, ang sagot dyan, palagi kayong dedepende kung ano yung liquid na nakadikit o directly nakapatong sa gate natin. Ano ba yung nakapatong o nakadikit sa gate natin? Hindi ba't etong glycerin? So, kung ganun pala, lahat yung liquid na yan na oil at water, dapat pala natin yung i-convert lahat into glycerin. At dito na papasok yung una nating natutunan tungkol sa pressure, specifically yung principle of equivalent height or principle of equivalent pressure. Pero since nandito na tayo sa tungkol sa pressure, no, pasadahan na lang din natin. Baka kasi ito yung una nyong mapanood na video tapos magulantang na lang kayo bigla sa nangyayari. So para nasa same page tayo lahat, pasadahan natin. Pero kung pakiramdam mo, confident ka na, skip mo. Pero kung mas gusto mo matuto o ma-master, panoorin mo na lang. Pero anyway, kunwari na lang, meron tayong container na may lamang mercury at oil. So para madali, imagine niyo na lang na open yan sa atmosphere. So zero yung pressure sa taas.
Ang tanong ko sa inyo, tama ba orientation o tama ba illustration natin? So, hindi yan tama. Kasi ano bang specific gravity ng Mercury? 13.6. Tapos, ano naman yung sa oil? 0.8. So, ang palagi nyong tatandaan, dapat palaging nasa ilalim ang may mataas ni specific gravity. Kasi yung specific gravity, di ba, alam naman natin na may relation yan sa weight. So, kumbaga, mas malaking specific gravity, mas malaking unit weight or gamma. At mas malaking gamma, mas malaki yung weight. So, same lang sa previous discussions natin. Pero ulitin ko na lang dito para nasa same page tayo lahat. Kasi diba, ang specific gravity, unit weight ng liquid over unit weight ng water lang yan. So, kapag in-isolate natin yung unit weight ng liquid, makikita mo na directly proportional ang unit weight ng isang liquid sa specific gravity. So, since ang unit weight ng water ay constant naman o hindi nagbabago, salpakan na lang natin yan ng value. So, ang unit weight ng water, 9.81. So, kapag tumataas yung value ng specific gravity, tumataas din yung value ng unit weight ng isang liquid. At ganun din naman, kapag bumababa yung value ng SG, bumababa din yung value ng unit weight ng isang liquid. Ano bang formula ng unit weight, di ba? Hindi ba't ang formula ng unit weight is weight over volume lang yan? So, isolate muna natin yung weight. Ang magiging resulting equation natin is weight is equal to gamma ng liquid times volume lang yan. Ngayon, meron tayong equation para sa unit weight ng liquid. Salpak natin dito yan. So, salpak na natin. So, ito yung gamma ng isang specific liquid, tapos ito naman yung volume. So, kung mapapansin ninyo, directly proportional yung weight natin sa gamma natin. So, kapag tumataas yung gamma natin, tumataas din yung value ng weight natin. Or, pwede din naman natin sabihin na kapag tumataas yung value ng specific gravity natin, tumataas din yung value ng weight natin. Kapag bumababa naman yung value ng SG natin, bumababa din yung value ng weight natin. So, kita nyo ba yung relation? Simula pa lang sa SG papunta sa weight natin, magkapatid yan. Kumbaga, parang sinasabi sa atin na kapag mas malaki yung specific gravity mo, mas mabigat yung bagay na yan. Which is in this case, ang pinag-uusapan, liquid. So, kung ang SG ng mercury ay 13.6, tapos ang oil naman is 0.8, dapat nasa baba yung mercury natin sa illustration, tapos nasa taas naman yung oil natin. Kasi nga, mas malaki yung specific gravity ng mercury kesa sa oil. At mas malaking specific gravity, mas mabigat. So, ganito dapat yan. So, bakit ko dinidiscuss to kahit hindi naman related sa hydrostatic force? Pang-recall nyo yan kasi may mga tanong sa board exam na sinasabi yung specific gravity at binibigay yung height ng mga magkakapatong na liquid pero hindi binibigay yung illustration. So kapag mali kayo ng drawing ng illustration, hindi nyo makukuha yung tamang sagot sa problem. So tatandaan ninyo, mas malaking SG nasa ilalim, mas maliit na SG nasa taas. At dapat magkakasunod yan, okay? So, nag-recall lang tayo So, ganito dapat tamang posisyon yan. Ngayon, balik na tayo sa pinaka-pinag-uusapan natin, yung sa equivalent height or equivalent pressure. Kapag sinabing equivalent height or equivalent pressure, conversion lang yan. Parang sinasabi lang sa atin na ano yung magiging height ng isang liquid kapag naging ibang liquid na siya. Or pwede nyo rin isipin na gaano kadaming pressure ang kailangan natin para maging equivalent siya sa isang liquid. So, for example na lang ito, gusto natin i-convert tong liquid na to, yung oil, into mercury. So, gaano dapat kataas or ano dapat ang height ng mercury para maging equivalent siya ng oil sa illustration natin. So, ang kailangan nyo lang gawin dyan, pressure is equal to pressure. So, ano formula ng pressure? SG, gamma ng water, times H. Tapos, ganun din naman sa pressure 2, SG, gamma ng water, times H. Yung nasa left para sa mercury, yung nasa right para sa oil, okay? So, kung mapapansin niyo, meron tayong gamma ng water sa left, tapos meron din tayong gamma ng water sa right equation natin. So, pwede pala natin yan i-cancel. So, ang matitira is SG times H para sa mercury, tapos SG times H din para sa oil.
Ngayon, ano gusto natin gawin? I-convert itong oil into mercury, or kumbaga, ano ang magiging height nitong oil natin kung magiging mercury na siya. So, magiging height ng mercury ang hinahanap natin, eto yan. So, isolate natin siya, kaya magiging H is equal to Sg ng oil times H ng oil over Sg ng mercury. Ngayon, ayan yung derived equation para sa principle of equivalent height. So, kung hindi kayo sanay, pwede nyo kabisaduhin yan na yung numerator natin para yan sa liquid na i-convert mo. In this case, tungkol yan sa oil. Yung denominator naman natin para sa Sg yan ng magiging resulting liquid natin, okay? In this case, mercury. So, yung numerator para sa i-convert mo, yung denominator para sa pag-convertan mo. Ngayon, bibigyan ko pa kayo ng isang option kung ayaw nyo magkabisado ng formula. Pwede nyo din i-analyze yan na ganito. Pressure is equal to pressure. Kunwari na lang, 10 meters yung height ng oil, tapos 5 meters naman yung height ng mercury. So, P1 is equals to P2 daw. Pressure ng oil, so gamma ng water times Sg. So, 9.81 times 0.8. So, ito yung gamma ng liquid or gamma ng oil. Times 10, ito naman yung H. So, gamma times H na yan. Pressure na yan. So, magiging 78.48 kilopascals. Tapos, ano ulit? Pressure is equals to pressure daw. So, meron na tayong pressure 1 na 78.48. Ngayon, ang gusto natin gawin, i-convert itong oil into mercury. So, yung oil natin, nagpo-produce daw ng pressure na 78.48. Ngayon, ang kailangan natin gawin, yung mercury, kailangan masuklian niya yung pressure na 78.48 na pinoproduce ng oil natin. Kaso, ang tanong, gaano kadami? Or sa madaling salita, gaano kataas dapat yung mercury natin para makapag-produce tayo ng pressure na 78.48 kilopascals. So, kung hindi natin alam kung gaano kataas, hindi natin alam yung H. So, pressure 2, gamma ng water, tapos Sg ng mercury. So, 9.81 times 13.6. Pressure lang to ha. Ito yung gamma ng liquid, in this case, mercury. Times, gaano dapat kataas yung height ng mercury para makapag-produce ng 78.48 kilopascals. Hindi natin alam, kaya lagay lang natin H. So, isa lang yung unknown, isolate lang natin siya. So, H is equal to 78.48 over 9.81 times 13.6. So, para matumbasan ng mercury yung pressure na pinuproduce ng oil, kailangan yung height ng mercury pala natin is equal sa 0.588 meters. So, ayan yung magiging height ng mercury natin kapag yung oil natin naging mercury, okay? So, 0.588 meters. Ngayon, try naman natin tong derived formula. So, ano ulit yung numerator? Para sa liquid na kino-convert. So, para sa oil yan. So, 0.8, tapos yung height naman na 10 meters. Over Sg kung saan tayo interested i-convert. So, papuntang mercury yan. So, Sg ng mercury na 13.6 dapat yan. Kapag sinimplify mo yan, ang sagot pa din natin ay 0.588 meters. So, same lang din pala sila, no? So, kung gusto mong padaanin sa pressure, walang problema. Kung gusto mo naman sa derived formula, wala ding problema. Ikaw bahala dumiskarte, ang mahalaga, may option ka. Pero anyway, kapag kinonvert natin yung 10 meters na oil into mercury, magiging ganito na itsura niya. 0.588 meters na lang yung height nung dating oil na naging mercury na ngayon, okay? So, ganyan lang mag-convert ng liquid. So, ulitin ko na lang kapag gusto mong gamitin yung derived formula, yung numerator niyan, para sa liquid na i-convert mo. Tapos yung denominator naman is para sa Sg ng liquid kung saan ka interested na i-convert. So, P1 is equals to P2. Ngayon, balik na tayo sa problem natin. Kung titignan ninyo, mali din pala arrangement ng liquid natin, no? Yung water nasa taas ng oil. Dapat pala, nasa baba yan ng oil. Pero wag nyo na lang muna pansinin yan, no? Kasi hindi naman tayo tinatanong ng pressure sa interface nila. So, recall lang natin yung ginawa natin,
3.262 meters na water plus 1 meter na oil plus 1.5 meters na water plus 3 meters na glycerin. Ngayon, mali tayo. Bakit? Kasi hindi natin basta-basta pwedeng ipag-add yan. Kasi nga, magkakaiba sila ng liquid. At kailangan nating i-convert yan into one liquid. So, ulitin ko na lang ulit ha. Hindi tayo pwedeng mamili basta-basta dyan kung anong trip nating liquid i-convert lahat yan. Hindi pwedeng water kasi trip lang natin. Hindi din pwedeng oil kasi trip mo lang, okay? Palagi tayong dedepende kung nasaan yung gate natin or ano yung pinaka nasa baba. So in this case, glycerin. At saka kung idedepende natin sa algebra no, or i-relate natin sa algebra, parang ganito kalalabasan yan. Assume natin na X yung water, Y yung oil, tapos Z yung glycerin. So parang magiging 3.262X plus 1Y plus 1.5X plus 3Z. Ayan yung kalalabasan ng equation natin kung sa algebra. So kapag sinimplify mo yan, ganito kalalabasan. 4.762x plus 1y plus 3z. So hindi mo pwede pagsama-samahin yan kasi nga magkakaibang variable yan. Magkakaibang liquid. Ganyan yung parang analogy niyan, okay? So para maitama natin yung mali natin, ganito lang gagawin natin dyan. Convert natin silang lahat into one liquid. So, anong liquid? Glycerin. So, gawin na natin. Pero for simplicity lang ng discussion, no, gamitin na lang natin tong derived formula natin. So, unahin na natin tong second layer ng liquid natin, no water. So, sa formula natin, ano yung numerator? Para yan sa liquid na i-convert natin. So, i-convert natin yung water into glycerin, dapat yung numerator tungkol sa tubig. Tapos yung denominator naman natin is tungkol naman dapat sa glycerin, okay? So, SG ng water, equal lang yan sa 1. Tapos yung H ng water natin, 1.5 meters. Over, SG naman ng pagko-convert natin, in this case, glycerin, so 1.26. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 1.19 meters. So, ano ulit ibig sabihin yan? 1.19 meters na lang yung magiging height ng water kapag kinonvert na natin siya into glycerin. Ngayon, ang sunod naman natin i-convert ay yung oil. So, numerator tungkol sa oil, yung denominator tungkol sa glycerin. So, gawin na ulit natin. So, SG ng oil, 0.8, tapos height naman ng oil natin na 1 meter. Over SG ng glycerin na 1.26. So kapag sinimplify natin yan, ang sagot ay 0.635 meters. So kapag yung oil naging glycerin, ang magiging height niya na lang ay 0.635 meters. Oh, last na. Tubig na lang yung natitira. So gawin na ulit natin. SG ng water, 1. Tapos height ng water, 3.262 meters. Over SG ulit ng glycerin na 1.26. Kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 2.589 meters. Pero tignan nyo ulit to ha. Kanina, di ba, air pressure yan na 32 kPa. Tapos, kinonvert natin into water, di ba? Pwede natin yan actually convert directly into glycerin agad-agad. Paano? Eh di ganito lang, 32 is equal to gamma ng liquid, which is in this case, glycerin tayo interested. So, gamma ng water times SG ng glycerin. So, 9.81 times 1.26. So, ang ano na lang natin is H at kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng H natin is 2.58 meters. So, kapag tinignan nyo to, same lang, di ba? So, linisin lang natin tapos lagay na natin yung para sa water. So, na-convert na natin lahat sila into one liquid. So, ang kailangan na lang natin gawin para makuha tong H-bar na to, ay i-add na lang natin silang lahat. So, 3 plus 1.19 plus 0.635 plus 2.589 meters. At kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 7.414 meters. At tingin sa choices, ang sagot ay A. At syempre, yan ay tama yan. So, meron na tayong sagot para sa number 1.
Meron na tayong value ng h bar. Masosolve na natin yung hydrostatic force na tanong para sa problem number 2. Ngayon, pagdating kasi sa board exam, kapag ganito ginawa natin, ubos oras natin sa basic lang na problem. Pero bakit nga ba natin ginawa tong video na to, no? Kasi gusto nating mapatunayan dito kung bakit mas convenient gamitin yung formula ng hydrostatic force na PCGA kesa sa formula niya na gamma h bar A. At di ba, ilang beses ko na din pinaulit-ulit sinabi na masanay na kayong gamitin yung PCGA, pero at the same time, huwag nyo pa rin kalimutan syempre yung gamma h bar A, di ba? So, saan tayo pinahirapan ng problem? Sa pagkuha ng h bar. At ang h bar ang may pinakamahalagang value para sa topic na hydrostatic force. Domino yan. Kapag mali ka ng h bar, mali ka na sa lahat. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ako nagsosolve ng hydrostatic force with multiple layers of liquid in 1 to 2 minutes lang. Ngayon, ano ba formula ng hydrostatic force? Di ba dalawa? Pero focus tayo dito sa PCGA. Unang magandang gawin dito, kunin muna natin yung hydrostatic force gamit yung PCGA. So, FH is equal to pressure hanggang center of gravity. So, summation lang ng pressure yan hanggang center of gravity ng gate times area. So, meron tayong pressure sa taas na 32, di ba? So, 32. So, ulitin ko summation lang ng pressure yan hanggang center of gravity ng gate natin, okay? So, 32 plus pressure naman ng oil, so 9.81 times 0.8. Ayan yung gamma ng oil. Times H naman ng oil natin na 1 meter. So, yung buong yan, ayan yung pressure ng oil. Plus, yung sa water naman na 9.81, tapos, ano dyan ng water? 1 lang. So, wag na natin ilagay. Times H naman ng water na 1.5 meters. So, ayan na yung pressure ng water. Plus, pressure naman ng glycerin na 9.81 times 1.26, ayan na yung gamma. Times H naman ng glycerin hanggang center of gravity ng gate natin. So, eto yan. So, times 3. Ngayon, kapag sinimplify natin yan, ang sagot, 91.6448. Pero, pressure pa lang yan hanggang center of gravity. So, times area pa ng gate natin para maging hydrostatic force. Eh, ano bang area ng gate natin? Hindi ba 2 by 4 meters lang naman yan? So, ito yung area. Kapag minultiply natin yan o sinimplify natin, makukuha natin yung value ng hydrostatic force. So, gawin na natin. So, ang magiging value ng hydrostatic force natin is equal lang sa 733.1584 kilonewtons. So, tingin sa choices, ang sagot ay A. Oh, wait lang. Baka naman sabihin ninyo, butaw naman to si sir, nakuha nga yung hydrostatic force. Eh, paano naman natin kukunin yung H-bar? Di din naman pala natin nakuha. May paganyan-ganyan ka pa. So, kalmaan mo lang. Ganito lang yan. So, meron na tayong hydrostatic force, di ba? Ano gamit natin? PCGA. Eh, meron pa tayong isang formula ng hydrostatic force, di ba? At meron na tayong value ng hydrostatic force. Eh, di 733.1584 equal na lang yan sa gamma H bar A. So, ano gamma natin? Depende pa din tayo sa liquid na nakadikit sa gate natin. So, glycerin, eh di 9.81 times 1.26. Yung H bar, hindi natin alam yan. So, leave it as H bar. Times, anong area? 2 by 4 meters. Ngayon, ano na lang yung unknown? H bar na lang. So, kapag in-isolate natin yan, magiging 733.1584 over 9.81 times 1.26 times 2 by 4 meters. Kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 7.414 meters. Eh, ano ba nakuha nating sagot kanina sa convert pa ng liquid, di ba? Hindi ba't 7.414 meters lang din? Eh di kung ganun pala, kung ayaw mo mag-convert na pwede pang maging cause ng pagiging mali mo at gusto mo makapag-solve ng problem in 1 to 2 minutes lang, ganito na lang gawin mo. 1 to 2 minutes pa lang, punit na kagad sa iyong problem.
Kung board exam to, madami ka pang oras para mag-solve ng mas mahihirap na problem. So, sinadya natin to, no? Pinakita muna natin yung long cut para ma-appreciate natin yung shortcut. Dahil hindi nyo ma-appreciate itong PCGA kung hindi ko ipapakita yung long cut. So anyway, yung sagot sa number 3, kayo na bahala. Geometry lang yan, pero ang sagot dyan ay D. So isa pang analogy na makukuha natin dito sa dalawang formula, no? Parang mix and match lang to actually. Nung nag-board exam ako sa Struct, pinagko-combine ko ang 3ME o 3-moment equation tsaka yung Titanic method kapag nagsasolve ako ng deflection. So 3ME para sa reactions, tapos biglang Titanic ako pagdating sa deflection. So kayo bahala mag-combine ng mga natutunan ninyo. Pero anyway, sana na-appreciate nyo tong video to. At kung may katanungan kayo, comment lang kayo. At kung nagustuhan nyo naman tong video na to, huwag nyo na din kalimutang mag-like at mag-subscribe. Yun lang. Salamat. At lagi nyong tatandaan na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat.